Mateo, 5 na kabanata. At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, "Mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Mapapalad ang pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga gagalak kayo at mga agsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumaway sa isa sa kalitlit-litang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kalitlitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maaalala mo ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaong ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ka aalis doon ng anumang paraan, hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat, sinasabi ko sa inyo,
Nang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon, sapagkat may napapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putuli mo at iyong itapon, sapagkat may napapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Sinabi rin naman, ang sinuman lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang sinuman lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, 5 na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kanya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sinumang mag-asawa sa kanya, kung naihiwalay na siya, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Bukod sa rito'y, inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat siyang tuntungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapwat, ang magiging pananalita ninyo'y, oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Narinig ninyo sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sinumang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay pagsakdal, at kunin sa inyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sinumang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa, at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong ibabatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo ngayon nang magpapasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal.